Magandang gabi po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Miyerkules pong muli, ika-6 ng Mayo sa taong 2015. Kaya't muli pong sumasahing papawid ang programang ito upang maghatid ng mahuling kaganapan sa mga paaralan sa buong sangay ng kabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kinalaman o kaugnayan sa kagawaran ng edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Roda Rason, ito po ang inyong lingkod, Jane Valderrama. Makakasama po ninyo muli kami sa isa na namang edisyon ng palatuntunang DepEd Hour. Sa ating panel discussion segment ay panauhin natin ang tatlong bagong talagang kawani sa tanggapang pansangay base po sa istruktura ng rationalization plan. Alamin po natin sa kanila ang kani-kanilang mga tungkulin at kung paano nila isinasakatuparan ang mga tungkuling nakaatang sa kanilang posisyon. Sa ating teleturuan, itatampok natin ang unang module sa asignaturang Edukasyong, Pantahanan at Pangkabuhayan o EPP para sa Season 4. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Ginoong Noel Villamar ng Cabanatuan East Central School na tatalakay sa mga gawaing pang-industriya. At para makapiling na natin ang ating mga piling panauhin ngayong gabi, tunghayan na po natin ang ulo ng mga balita. Programang Tanim sa Kinabukasan inilunsad ng East-West Foundation sa sangay ng Kabanatuan. Mga paaralang nakipagtulungan sa ikatatagumpay ng programa Pararangalan. Mga teacher applicants sa sangay muling sumalang sa English Proficiency Test. Mga batang mamamahayag ng Lazaro Francisco Elementary School sumasailalim sa isang buwang pagsasanay. 3 araw na service credits igagawad sa mga gurong makikilahok sa Brigada Eskwela. Mass training para sa grade 10 teachers kasalukuyang isinasagawa sa Wesleyan University, Philippines. Zumba Run Marathon isasagawa sa Camden National High School kaugnay ng pagdaraos ng Brigada Eskwela. Para sa mga detalye ng mga balita, isang organisasyong malapit ang puso sa pagtatanim at dedikado sa pagtulong na maitaas ang antas ng ating kaalaman, kamalayan at kamulatan sa kahalagahan ng pagtatanim, ang East-West Foundation sa ilalim ng programang Tanim sa Kinabukasan ay namigay ng mga punla, binhi, pataba, mga kagamitang pang-agrikultura, plastic mulch, libro at iba pa sa iba't ibang paaralan sa sangay. Kasama na dito ang paaralang sentral ng Silangang Kabanatuan. Nag-umpisa ang programang ito noong ika-24 ng Enero at ito ay nasahang magtatapos sa Agosto kung saan pararangalan ng organisasyon ang pinakamahusay na paaralan at guro na sumailalim at nakipagtulungan sa ikatatagumpay ng programa. Ayon sa guro ng EPP sa Cabanatuan East Central School na si Ginoong Noel Villamar, dahil sa ibinigay na binhi, punla at mga kagamitan ng East-West Foundation ay napanatilian niya ang kagandahan at kasaganaan ng mga pananim maging ngayong bakasyon. May kalahatang pondo na 35,000 pesos ang East-West Foundation para sa bawat paaralan at ang mga gulayang ito ay masugid na binabantayan ni Ginoong Fritz Colliantes, ang coordinator ng organisasyon. Sa ilalim ng programang Tanim sa Kinabukasan ay inaasahang lalong mapapaigting ang mga programang gulayan sa mga paaralan. Pinangunahan ng NETRC ang kauna-unahang English Proficiency Test sa pamamagitan ng kanilang representative na si Ginoong Bayani Cariaga noong ika-29 ng Abril taong kasalukuyan sa bakuran ng Cabanatuan East Central School. Tumayong representative naman ng DepEd Cabanatuan City sina Administrative Officer 5 Emma San Pedro at PSDS Antonio Go. Isinailalim ni Ginoong Cariaga ang mga miyembro ng room examiner kasama na ang ilang PSDS at principal sa maikling orientation upang mapabilis ang nasabing pagsusulit. Humigit kumulang 176 na gurong aplikante ang kumuha ng nasabing pagsusulit sa loob ng 1.5 oras. Hinati sa 7 grupo ang 176 na gurong aplikante sa tig-30 katao sa bawat kwarto. Kabado at seryosong sumagot ng pagsusulit ang mga gurong aplikante sa loob ng 1.5 oras. Marami sa mga gurong aplikante ang nagsabi ng NETRC English Proficiency Test ay mas di hamak na mas madali kumpara sa naunang English Proficiency Test na ibinigay ng sangay ng DepEd Cabanatuan.
Opisyal na isinara, sinelyuhan at pinirmahan ng isang miyembro ng room examiner sa harap mismo ni Representative Cariaga at PSDS-GO ang mga envelopes na ginamit sa nasabing pagsusulit. Samantala, mahigit 30 mag-aaral na papasok sa ika-4 hanggang ika-6 na baitang mula sa pangkat 1 at SPED ang kasalukuyang sumasailalim sa pinaigting na pagsasanay para sa mga bagong mamamahayag ng paaralang elementarya ng Lazaro Francisco. Pinangungunahan ni Ginoong Instituto Matias, gurong tagapayo para sa pampaaralang pamamahayag, ang nasabing pagsasanay na nag-umpisa noong ika-13 ng Abril at matatapos sa ika-15 ng Mayo. Layunin ng pagsasanay na ito na higit na mabigyang kaalaman sa pamamahayag ang mga bagong mag-aaral upang maihanda sila sa mga parating na patimpalak sa pagsusulat at pamamahayag. Ayon kay Ginoong Matias, nais niya sanang lalong mahasa ang mga dati ng mga mamamahayag upang mapalakas ang kanilang pahayagan na batingaw, kung saan kabilang sa plano nila ang mabigyan ng malayang pamamahala sa pagbuo ng dyaryo ang mga mamamahayag. Asahan na ang 3 araw na service credits para sa mga gurong makikilahok sa Brigada Eskwela ngayong taon. Ito ay matapos itakda sa DepEd Memorandum No. 41 Series of 2015 ang pagbibigay sa naturang service credit sa mga gurong aktibong makikilahok sa Brigada Eskwela mula Mayo 18 hanggang 23. Batay sa memorandum, katumbas ng 3 araw na service credits ang 6 na araw na paghahanda at pagsasaayo sa paaralan at mga silid-aralan para sa darating na pasukan. Pinayuhan rin ang mga school heads na bisitahin at araling muli ang DepEd Order No. 53 Series of 2003 para sa detalye ng paggawad ng service credit sa mga guro. Paksa ngayong taon sa Brigada Eskwela ang tayo para sa kalikasan, kaligtasan at kahandaan ng ating mga paaralan. Bilang pagtugon sa pagbubukas ng Grade 10 sa Hunyo, inilunsad ng Department of Education ang isang mass training of Grade 10 teachers kung saan kasalukuyang sumasailalim ang mahigit 4 na mga guro ng edukasyon sa pagpapakatao at English mula Mayo 4 hanggang 8 ngayong taon na susundan ng iba pang asignatura sa mga susunod pang linggo. Ang mga guro ay nakatatanggap ng mga pagsasanay mula sa mga trainers na nanggaling na sa National Training of Trainers for Grade 10 na kinabibilangan ng mga piling guro at mga education program supervisors sa tulong ng pamunuan ng Wesleyan University Philippines kung saan kasalukuyang ginaganap ang unang bahagi ng pagsasanay. Sa pagbubukas ng programa nitong Lunes, nagpahatid ng kaniyang mensahe si Brother Armin Luistro na nagbibigay diin sa pagkakaisa ng bawat guro upang itaguyod ang kasalukuyang curriculum na ipinatutupad sa education system sa Pilipinas. Naging positibo naman ang pagtanggap ng mga guro sa nasabing mensahe na lalo pang nagpaigting ng kanilang pagnanais na matapos ng may kagalingan ang nasabing pagsasanay. Ang pagsasanay ay kinapapalooban ng mga talakayan tungkol sa K-12 updates, Grade 10 learning areas, teaching approaches and strategies, kasama na rin ang pagsusulong ng localization at contextualization sa buong K-12 curriculum. Bawat araw ay nakatakdang magbigay ng isa o higit pang outputs ang mga gurong nagsasanay na naaayon sa kanilang mga natutunan sa nasabing training. Nagpamahagi na rin ng mga libreng learning materials at teacher's guide ng Grade 10 para sa asignaturang ESP at English para sa mga dubalo ng training. Kaugnay pa rin ang pagdaraos ng Brigada Eskwela 2015, maglulunsad ng Zumba Run Marathon ang Camp Tenyo National High School na gaganapin sa Mayo 15 ng taong kasalukuyan. Sa isang memorandum na pinalabas ng CTNHS, mula sa tanggapan ng punong guro at may lagda ng mga ulong guro ng iba't ibang departamento ng paaralan, inatasan ng lahat ng mga kaguruan na gumanap ng iba't ibang gawain upang matiyak ang tagumpay ng gaganaping Zumba Run Marathon. Base sa plano ng pagsasagawa ng Zumba Run Marathon, bubuksan ang programa sa pamamagitan ng pagzuzumba ng mga makikilahok sa paaralan at tutuloy sa pagtakbo mula sa CTNHS patungong Bacol Bayan at muling babalik sa paaralan para sa pagtatapos ng gawain. Ang Zumba Run Marathon ay isang fundraising project na gagamitin ng paaralan para sa kinakailangang pondo sa mga pagawain bilang paghahanda sa pagbukas ng klase sa Hunyo o Brigada Eskwela 2015. At yan po ang mga balita na ating itinampo kayong gabi. Magbabalik po ang ating programa para po sa Tele Turuan.